Ayan, welcome back po muli mga kababayan ko dito po sa ating pong munting channel ni Himaya and Shine. Ayun, may maganda po tayong pag-uusapan mga kababayan ko. Itong si Boying Remulla, umami na. Umami na po si Boying Remulla. Pero itong si Pampilo Lacson, mga kababayan, todo takip pa rin. Opo, todo takip pa rin itong si Pampilo Lacson. Opo, kung matatandaan po natin mga kababayan, itong 18 sundalo na nagpapresko nung nakaraang araw ay sinabi nila na itong si Boying Remulla ay nakipag-meeting ito doon mismo sa kanya pong bahay, doon sa mga ICC investigator, kasama po si Trillanes. Opo. So ito po ay dinideny. Una ay dinideny po ito ni Boying Remulla. Pero mga ilang oras lang mga kababayan, hindi inabot ng 24 hours, ay umamin din. Na nakipag-meeting nga yung mga taga-IEC at ICC at itong si Trillanes doon mismo sa kanyang bahay, mga kababayan. Opo. So ngayon, panoorin po natin itong pag-amin muna. Hindi, yung pag-deny muna nitong ni Remulla. Oo, kasi talagang dinideny niya na hindi raw ito nangyari. Oo, yung akusasyon ng 18 sundalo na nakita ng mga sundalo na itong mga taga-ICC ay nakapasok dito sa Pilipinas at nakipag-meeting dito kay Trillanes doon mismo sa bahay ni Boying Remulla. So panoorin po natin ang video kung saan ay todo deny pa dito si Remulla, mga kababayan. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na canard o walang basihan ang mga pahayag ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Ang ayon diyan sa balita, walang basihan daw ayon kay Remulla. Yung pahayag na 18 sundalo na dating mga tauhan ni Zaldico. Tuloy. Sa joint affidavit ng 18 dating tauhan umano ni Ko noong February 23, nakasaad na nakipagpulong kay Remulla sa mismong bahay niya sa Makati ang mga taga-International Criminal Court na nooy nag-iimbestiga sa extrajudicial killings. Itinanggihan ni Remulla sa kanyang radio program nitong Sabado. Nauna na rin itinanggi ng ICC ang mga aligasyon. Kwestiyon din ni Remulla kung bakit iisa lamang ang affidavit ng 18 tao, kayong personal na kaalaman at karanasan daw dapat ang laman nito. Di ba? Itinanggi dito ni Remulla at pati yung affidavit ay kinu-question niya pa bakit iisa lang daw. Oo. Pang press conference lang yung isang affidavit eh. Pero sila ay gumawa na ng tig-isang affidavit at naisubmit na nga dyan sa ombudsman. At ngayon, nung naisubmit na yung mga individual affidavit, itong 18 sundalo na ito, dito na nag-iba na si Remulla. Napaamin na siya. Oo. Pero doon sa press conference na ginawa nitong 18 sundalo nung nakaraang araw, 2 days ago, ay talagang itinatanggi nito ni Remulla. Oo. At nang maisubmit na nga yung itong kaso na ito doon sa kanyang tanggapan sa ombudsman, at siguro nakita niya yung mga individual affidavit, yung meron ng bawat isa sa kanila ay may mga affidavit na, ay dito na po umamin si Remulla. Panoorin po natin mga kababayan yung kanya pong pag-amin. Sa 18, iimbestigahan ito kahit kasama kayo doon sa affidavit. Alam mo, I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious.
Di ba? Kahit kasama ako dyan. Nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Nakausap niya. Oh, di ba? Oh, de umamin din. Oh. Diba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Pero ang mas mahalaga dyan, yung allegations na ginawa nila na iba. Kasi kung 18 sila talagang nandoon na magkakasama ng 2 taon na walang patid, na lahat ng pangyayari nakita nila. Yun ang ating gustong malaman. Sir, this is before yung arrest kay President Duterte. Parang ano pa to eh, parang 3 taon pa yung ano nito eh. Yung saklaw na panahon nito. Oo, parang 3 years pa nga eh, yung saklaw nito eh. So way before. Doon sa walang patid yung mano na pagdi-deliver ng pera, ayaw niyang maniwala ron. Oh, duda siya ron. Oh. Pero doon sa sinabi ng mga sundalo na nakita nila yung taga-ICC na nag-meeting sa kanilang bahay, kasama siya, ay hindi niya ngayon maitanggi. Inamin niya ngayon, oo, nagipag-usap nga siya sa mga taga-ICC. Oh, di ba? So, yan ganyan, yan yun si Remulla, yung ombudsman natin, mga kababayan. Oo. Todo deny sa umpisa, tapos aamin din pala. Pero itong si Ping Lacson, mga kababayan, hanggang sa ngayon, mga kababayan, ay todo takip pa rin dito po sa akusasyon ng 18 sundalo. Oo, siya po ay duda pa rin. Kaya iniimbestigahan niya di umano itong mga sundalong ito. Tinicheck niya yung mga kredibilidad nito. Kasi ayon sa kanya, ay mayroon daw ditong dishonorable discharge. At hindi niya rin naman masabi kung ang lahat ba na ito ay dishonorable discharge. Ang sa akin kasi dito, mga kababayan, dishonorable discharge man yan o natanggal man yan sa trabaho, hindi natin maiwala yung katotohanan, hindi natin matanggihan yung katotohanan na sila ay mga dating empleyado ni Saldico. Dating bagman, umamin sila na sila ay bagman ni Saldico. So dapat, ito yung tinitingnan ni Pampilo Lacson. Oo, ito yung kanyang iniimbestigahan. Hindi yung kredibilidad. Ano, kung halimbawa, mamatay tao ito, o magnanakaw ito, nagising sila sa katotohanan, biglang nagsabi na ng totoo, ibig mong sabihin, walang kredibilidad ito? Pambihira ka naman, Ping Lacson, no? Grabe talaga. Oo. Ang sabihin mo, talagang takot ka na lumabas yung katotohanan. Imbes na mag-imbestiga ka muna kung ano-ano yung iyong mga palusot para hindi lang matuloy yung investigasyon dito. Oo, ikaw na rin nagsabi na may nakita kang destabilization dito sa ginagawa ng 18 sundalo na ito. Nakita mo palang mayroong ganon, di lalo mo dapat imbestigahan dahil delikado yan sa seguridad ng ating bansa. Oo. Bakit baliwaliin mo ito? Alam mo palang magdi-disturb ito. Di ba? So, ito yung mahirap kay Pampilo Lacson. Oo. Mahilig kasi itong mag-aabogado talaga. Oo, inulit niya na naman yung pag-aabogado niya dati kay Bongbong Marcos doon sa expose ni Saldico na may 100 billion piso na in-insert itong si Bongbong Marcos doon sa 2025 budget. Oo. Ang sabi niya, hindi raw si Bongbong Marcos ang gumawa noon, kundi ginamit lang ang pangalan ni Bongbong Marcos. Idi wow. At sinabi niya rin
kung sino yung mga gumamit ng pangalan di umano ni Bongbong Marcos para ma-insert lang yung 100 billion. 100 billion ha, hindi milyon. 100 billion pesos doon sa 2025 budget. Sinabi niya yung mga pangalan. Pero ang nangyari, hindi man lang niya inimbestigahan. Hindi niya pinatawag itong mga pangalan na kanyang binanggit. Oo. Na dapat pinatawag niya yon at tanongin bakit nyo ginamit ang pangalan ng presidente. Wala. Hindi niya ito ginawa, mga kababayan. Oo, gusto talaga niyang patayin yung issue dito sa flood control na napakalaking katiwalian sa kasaysayan ng Pilipinas. Oo, gusto niya itong mawala sa isipan ng tao. Grabe. Ngayon, panoorin po natin itong nag-privilege speech pa siya kanina doon sa Senado para pagtakpan lang talaga itong mga na nasangkot dito. Oo. Para malamang hindi niya talaga ito ipupurso na maimbestigahan itong 18 sundalo na ito. Ayaw niya itong ipatawag malamang sa kanyang Blue Ribbon Committee. Ito, pakinggan po natin mga kabayan itong kanya pong speech po dito. Nagkukwenta po siya rito ng mga kung ilang malita, kung ilang kilo. Grabe. Yung kanyang palusot talaga. I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. Dito sa speech niya na ito, mga kababayan, hindi niya dinideny na itong mga 18 sundalo na ito ay mga tauhan ni Saldico. Oo, hindi niya dinideny dito. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before. Totoo lang, ito yung dati bilib na bilib ako dito sa senador na ito eh. Opo. Kasi ang galing nito talagang pag nagsalita ito talagang mapapabilib ka talaga. Oo, binuto ko pa nga ito eh. Pero ngayon, sa mga panahong ito, masasabi ko na tagang isa ito sa mga palpak na senador. Opo. Isa ito sa mga palpak na senador talaga. Bakit, mga kababayan? Siya nagdala ng 2 witness na babae. Tapos, nakamas pa. Ano yung tinistify ng 2 babae na kanyang dinala sa kanyang Senate hearing? Saka sa Blue Ribbon Committee? Para to patunayan lang na
nakita nila, nakilala nila itong si Diskaya. Yun lang. Oo. Tapos nung magtanong pa itong si Senador Marcolita doon sa dalawang babae, aba siya yung sumasagot. So ganyan kapalpak itong si Pampilo Lacson sa mga panahon na ito. Opo. So kung tutusin, mga kababayan, anong kinalaman nung dalawang babae na yon na kanyang dinala bilang witness niya raw doon sa issue ng flood control? Walang connect, mga kababayan, wala. Oo, samantalang ang kanyang iniimbestigahan ay tungkol sa flood control. Ang tinistify lang ng dalawang babae na yon na nakilala nila itong si Corly Diskaya, na sinabihan daw itong dalawang babae na ito na umalis na sila doon, opo, doon sa bahay na kanilang tinitirhan dahil may nakabili na ibang may-ari. So yun lang. So anong connect nun? Wala. Tapos itong 18 sundalo na diretsahan na nagkukonek dito sa mga tiwaling politiko na nabigyan ng pera, na dinilibira nila ng pera, gustong baliwalain ito ni Lacson. Oo. Kung ano-anong kredibilidad yung kanyang sinisilip. Eh yung dalawang babae na kanyang dinala, anong kredibilidad nun? Ay, pambihira naman itong si Lacson, no? Anong nangyari sa'yo, Peng? Anong nangyari sa'yo? We take appropriate action. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Diskaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. Dito, mag-react tayo dito, mga kababayan, kasi talagang dinidiscredit niya itong 18 sundalo na ito, mga kababayan. Hindi niya sa committee niya mismo, yung si Gutisa, kung matatandaan po natin, mga kababayan, itong kasamahan ng 18 sundalo na ito, kasamahan kasi nila yon si Gutisa, dahil ex-Marines din po yon, yung una na nag-testify na nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Saldico at nitong ni Martin Romualdez. Opo. So ang sabi nitong ni Gutisa, yung security guard daw di umano nitong ni Saldico ay nasa 90 plus. Nasa 90 plus. Opo. Ngayon, kung ang gusto lang palabasin dito ni Lacson na hindi kayang i-deliver nitong 18 sundalo na ito na ganon kadaming pera, opo, ay nagkakamali itong si Lacson. Kasi ayon nga dito
kay Orly Gutesa, nasa 90 plus. Ang mga bodyguard ni Saldico. Tapos, itong nagpa-press con, 18 lang. Ay, grabe itong pag-iisip nito ni Ping. Talagang matakpan lang talagang katiwalian. Talagang gagawa ng kung ano-anong mga palusot. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants of trusted personnel of Saldico, named Martic Sai and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid. Grabe, ginawang imposible ni Lacson. Pira yan! Ang bihira ka! Hindi simento yan, pira yan! Ang bihira! Pwede siya magbayad. Hindi lang yung mga tauhan ni Saldico ang gagawa niyan. Siyempre, magbabayad siya ng ibang tao para mapabilis yung trabaho. Oh. Nag-aakusa kayo kay BP Sara na yung 150 million na i-deliver lamang sa 11 days. Di ba yun yung akusasyon ninyo? Oh. 11 days lang, 150 million. Tapos ito, napakaraming tauhan nito na Saldico. Buti kung si Saldico lang ang gumagawa nito. Ayon nga kay Gutesa, pati yung si Eric Yap, nagdala ng isang van na mali-malitang pira din. Para doon kay Saldico, di ba? Oh, ang bihira ka. 2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman. Ewan ko lang kung itong mga dilawan na ito, itong mga makabayang black na ito, itong mga akbayan, kung naniwala pa rito kay Pampilo Lacson. Alam ko hindi rin naniwala itong mga ito Oo. Hindi nga lang talaga sila makaimik kasi sila ngayon yung nagkakampihan. Oo. Nagkakampihan sila para tirahin itong mga Duterte. Kaya hindi sila makatira dito kay Pampilo Lacson kahit lantaran na yung pagtatakip dito sa mga katiwalian. Very clear na mga kababayan na tayo po ay pinagluloko nito ni Ping Lacson. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients.
Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare in Pambihira ka, oh. Bakit? Lahat ba ng pera na yon di-deliver lang sa bahay ni Saldico? Ay, yung di-deliver ni Eric Yap, saan galing yon? Malamang katulong si Eric Yap. Oo, kasi nabanggit ditong si Eric Yap ni Gutisa na nagdala rin ng isang van na pera. Oh, malamang may mga katulong, hindi lang itong mga tauhan ni Saldico. May mga katulong pa. Grabe. Kapagtakpan lang talaga yung katotohanan. involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? Zero? Was he just a messenger? Nabanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805 billion pesos in totality, that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases, like the former DPWH officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc. Contractors, etc. must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Hindi niya na sinabi, mga kabayan, yung kanya pong mga sinasabi sa media. Oo. Nasabi niya, saan daw kumuha itong si Bryce Hernandez, si Alcantara, si Bernardo, ng kanilang i-deliver kung yung kanyang kinukuwenta ay napunta lang lahat kay Saldico.
So niribat na ito mga kababayan ni Attorney Baligod, mga kababayan. Oo, sinupalpal na po dito si Ping Lacson ni Attorney Baligod. Kasi sabi niya ni Attorney Baligod, wala namang silang sinasabi na ang pera na ito na kinulimbat dito sa administrasyon ni Marcos ay sa flood control lang galing lahat. Pero ang iniisip nito ni Lacson, puro flood control lang itong mga pera na ito. Oo, kaya naghahanap siya saan kumuha itong si Bernardo, si Alcantara at saka si Hernandez ng kanilang ninakaw at pinangsugal pa. At may binalik pa nga itong si Alcantara na 150 million yata o 100 million pesos. Oo. So itong tinatanong ngayon ni Lacson, saan sila kumuha ng pera na ito? Kasi nga, nakapokus lang siya doon sa pera ng flood control na ninakaw. Pero sabi ni Attorney Baligod, hindi alam nito ni Lacson na pati yung sa irrigation, pati yung sa agriculture, ay may ninakaw din itong sila Saldico. Kaya ganon kadaming pera ang napunta o ninakaw nila. Oo. Kaya maling-mali ito si Lacson sa kanyang iniisip. Ang bihira naman. Dapat kasi bago ka magsalita, Lacson, pakinggan mo rin yung mga sinasabi ng ibang tao sa media, hindi yung ikaw lang. Tapos ngayon, mag-privilege speech ka dito, binutata ka na ni Baligod, tapos ganun pa rin yung pero parang nakahalata na siya, hindi niya na sinasabi. Pero may pahaging pa rin siyang ganun. Kasi kung yung mga kababayan natin ay hindi nakapanood o hindi nakarinig doon sa kanyang mga unang sinabi, wala, maniniwala talaga siya rito. Maniniwala dito kay Ping Lacson talaga sa mga sinasabi dito. Pero tayo, mga kababayan, hindi tayo dito maniniwala sa kanya pong sinasabi kasi nga, niribat na siya ni Attorney Baligod na ang sinasabi nilang ninakaw na pera ay hindi lang naman pera ng flood control, kundi maraming mga ahensya, mayroon pa yata sa Bureau of Correction, mayroon pa. Oo, naninakaw din. Sa custom, meron din. So, gaano kadaming pira yun? Kaya, talaga namang hindi ko po maisip kung bakit ganito po yung pagdepensa talaga nitong si Ping Lacson. Siya yung investigador, hindi siya yung magdidepensa dapat. Siya ay mag-iimbestiga lang. Tapos ang palusot niya, kaya siya nagaganito kasi susuriin niya raw di umano yung mga kredibilidad ditong mga taong ito. Ngayon nga, sa impeachment ni BP Sara, kasama yung sinumpaang salaysay nung nakakulong na. Oo, yung na-convicted na. Oo, bakit kinuha nila yung sinumpaang salaysay? Ngayon, ang sinisilid niya dito sa 18 sundalo na ito, kasi may 4 daw yata na dishonorable discharge. So what kung dishonorable discharge? Malay mo, hindi lang sila pumapasok na sa trabaho, kaya nag-awol lang sila, kaya talagang tinanggal sila sa pwesto. Pero hindi ibig sabihin na dahil na dishonorable discharge sila, ay nagnakaw na sila, may nirip sila. Samantalang itong sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay naakusahan yata ito ng kidnapping. Oo. Pero kinuha yung testimonya rito para mag-testify against Sara Duterte. Kasama nga ngayon ito, no? Yung complaint dito sa impeachment ni BP Sara. Pero itong si Lacson,
Gusto niya pang suriin yung kredibilidad ng mga sundalong ito. Ay, pambihira ka. Malaya itong mga sundalo na ito kahit dishonorable discharge. Kasi kung mga malala ang kaso niyan, ibig sabihin, nasa kulungan yan, mga yan. Hindi lalabas yan na magpa-interview pa sa media. Hindi yan magpapa-press conference ba kung may mga malalang kaso yan. Hindi lalabas yan sa publiko. Magtatago yan. Bakit ang lakas ng loob? Nagmura pa nga yung iba. Dahil sa galit sa gobyerno. Tapos ngayon, ang palusot mo, i-check mo yung kredibilidad nila. Anong klaseng senador kaping? Sus, Ginoo. Maraming salamat po mga kababayan. Diyan lang po muna natin putulin itong ating pong vlog. At nawa, subscribe nyo po at i-like po yung ating pong channel na ito. At pindutin nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video po na ating pong i-upload sa channel na ito. Maraming salamat po. God bless us all.